Ang bus na walang pasahero. Si Mila ay isang call center agent na madalas umuuwi ng hating gabi. Sanay na siya sa ganitong oras, ngunit may kakaiba siyang naramdaman noong gabing iyon, parang may malamig na hangin na bumalot sa kanyang katawan kahit hindi naman taglamig. Habang naghihintay ng jeep, biglang huminto ang isang lumang bus sa kanyang harapan. Hindi ito ang pangkaraniwang bus na dumadaan sa kanilang lugar, pero dahil sa pagod, sumakay na rin siya. Sa loob, tahimik at malamig. Ang ilaw ng bus ay kumikislap-kislap at ang mga upuan ay mukhang lumat, gutay-gutay. Sa unang tingin, parang walang ibang sakay pero naramdaman ni Mila na hindi siya nag-iisa. Umupo siya sa may bandang likuran at tumingin sa bintana. Habang patuloy ang biyahe, napansin niyang tila hindi normal ang dinadaanan nila. Mga kalsadang hindi niya nakikita dati, puro madilim at puno ng talahib. "Manong, saan po tayo dadaan?" tanong niya sa driver. Hindi ito sumagot. Nakatingin lang ito sa kalsada, ang mga mata ay tila nakapako sa kawalan. Kinilabutan si Mila nang mapansin niyang unti-ung napupuno ang mga upuan. Dahan-dahang lumilitaw ang mga pasahero, mga anino na hugis taon ngunit walang mukha. Ang ilan sa kanila ay nakatingin sa kanya, ang iba'y parang bulong ng hindi niya maintindihan. "Mama, para po," sigaw ni Mila, nang inginig na ang boses. Ngunit parang hindi siya naririnig ng driver. Bumilis ang takbo ng bus at pakiramdam niya ay hindi na ito titigil. Napansin niya ang isang matandang babae na nakaupo sa harapan. May hawak itong panyo at tila umiiyak. Lumapit si Mila at mahinang nagtanong, "Lola, anong nangyayari dito?" Ngunit bago pa ito makasagot, huminto bigla ang bus. Napansin niyang nasa harap na siya ng kanilang bahay, pero ang buong katawan niya ay nanginginig. Hindi na niya inisip kung bakit biglang tumigil ang bus o kung paano siya nakarating doon. Tumakbo siya papasok ng bahay at isinara ang pinto. Kinabukasan, ikinuwento niya ang nangyari sa kanyang kasamahan. Nagulat siya nang sabihin ng isa, "Yung bus na sinasabi mo, matagal na raw naglaho yon. Sabi nila ang mga sakay nun, mga kaluluwa na hindi matahimik." Simula noon, hindi na muling sumakay ng bus si Mila kahit anong pagod pa ang maramdaman niya sa trabaho.